King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 853. God-Slaying Arrow. Sa 6 na panig na Building of Refinement, sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay dahan-daang naglakad sa bunganga patungo sa kailaliman kung saan matatagpuan ang sira-sirang armas stand. Ang lahat ng mga elite na hari na naroroon ay patay na tahimik. Walang nang ahas na hamanin sila pagkatapos gawin ni Xuan Yuanwen at nabigo. Bumantong hininga ang lahat ng mga hari habang maingat nilang tinitigan ang likod ng dalawang figure na may purple na buhok. Ang mga kilos ng dalawa ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng Left-Eyed Heavenly Emperor? Huminga ng malalim si Nan Gongsheng nang lumitaw ang masalimuot na emosyon sa kanyang mukha. Positibo siya na matagumpay nilang nasupil ang lahat ng naroroon. Naglakad sina Zhao Feng at Nan Gongsheng na may kakaibang ritmo habang papalapit sila sa weapon stand sa kabilang bahagi ng crater. Pinisil ng nakakatakot na init ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng. Napakahirap kahit para sa Blue Serpent King, na may malakas na katawan at bloodline, na makakuha ng isang substandard god weapon sa weapon stand. Ice Imperial Spear. Isang layer ng ice blue liquid ang dumaloy sa paligid ng katawan ni Zhao Feng at bumuo ng isang transparent na ice blue barrier. Weng. Ang ice blue barrier ay isang yarda ang haba, at pinoprotektahan nito sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Shoo! Lumitaw ang singaw sa ibabaw ng ice blue barrier habang ang init ay nagsimulang kumalas dito. Habang sila ay tunay na malapit sa weapon stand, ang nakakatakot na init ay sapat na upang gawing abo ang Void God Realm Kings at masugatan ang mga Emperor. Isang silver and purple ripple of light ang kuminang sa paligid ng Nan Gongsheng sa loob ng ice blue barrier at tumulong na labanan ang init. Gayunpaman, nagsimula pa ring lumitaw ang pawis sa kanyang noo, at ang kanyang mga paa ay magsisimulang mag-apoy. Weng. Isang mahinang gininto ang liwanag ang kumislap sa paligid ng katawan ni Zhao Feng habang ginagamit niya ang kanyang malakas na pisikal na puwersa upang harapin ang init. Ang lakas ng aking bloodline at katawan ay maaaring bahagyang mas mahina kaysa kay Wei Jing, at ang katawan ni Nan Gongsheng ay hindi kasing lakas ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng nang makarating siya sa konklusyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang katawan at bloodline ng Blue Serpent King ay napakalapit sa True Dragon Race, kaya halatang napakalakas nito. Kung madaling abutin ang weapon stand, hindi sana kay Blue Serpent King o kay Zhao Feng. Kukunin na sana ng ibang mga hari ang lahat. Gayunpaman, hindi sumuko si Zhao Feng. Nakalak ang kaliwang mata niya sa sira-sirang armas stand. May 3 palaso, isang kalasag, at isang manipis, madilim na berdeng jade sword. Ang lahat ng mga bagay na iyon ay dapat na mga substandard god weapon. Napakahirap makuha ang mga ito. Napaisip si Zhao Feng. Ang Misty Spatial World ay isang support type na substandard god weapon na walang maraming kakayahan sa opens iba. Ang pala na nakuha ng maliit na pas ang magnanakaw ay malamang na magkatulad. Ito ay malamang na hindi isang nakakasakit na sandata. Sa natitirang 3 item, ang mga arrow at ang manipis na espada ay mga nakakasakit na sandata habang ang kalasag ay para sa pagtatanggol. Spatial Movement. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang naglabas ng ripple na tumakip sa 3 arrow, at isang whirlpool ang lumitaw sa gitna ng ripple. Weng. Nagsimulang umungol ang hangin habang ang bawat isa sa 3 arrow ay nagpapalabas ng isang banal na liwanag na kulay gininto ang dugo. Ang normal na mukhang kalawang na mga arrow ay naging iskarlate ginto at naglabas ng isang matalim na banal na liwanag. Naramdaman ni Zhao Feng at Nan Gongsheng na parang may nabutas na espasyo, at lahat ng kaluluwa ng hari ay nakaramdam ng matinding sakit. Nakaramdam sila ng kawalan ng pag-asa at takot, na para bang walang awa silang pinatay. Iyan ang mga God-Slaying Arrow. Bagaman maliit ang mga arrow na iyon, ang bawat isa ay maihahambing sa isang substandard god weapon. Ang kanilang pinagsamang halaga ay hindi bababa sa isang normal na substandard god weapon. Kinilala ng mga eksperto mula sa Sky Suspension Palace at ng mga imperial ang mga arrow na ito. Sa sandaling ito, kinailangang harapin ni Zhao Feng at Nan Gongsheng ang isang matalim na aura na tila kayang tumagos sa langit at lupa. Bahagyang nanlamig ang katawan ni Nan Gongsheng. Bagamat kaharap niya ang nakakatakot na init ng pugan,
Nanlamig ang kanyang puso. Ang tatlong arrow na ito ay mas maliit, kaya dapat mas madaling makuha ang mga ito kumpara sa substandard god weapon na nakuha ni Xuan Yuanwen at ng mga imperial. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay nanatiling pareho. Kahit na ang mga ito ay mga substandard god weapon, ang tatlong arrow na ito ay walang kasing dami ng mga materyales, at hindi sila ginamit ng makapangyarihang mga eksperto tulad ng iba pang mga substandard god weapon. Ang iba pang mga armas ay may mga layunin at mga batas ng makapangyarihang mga eksperto na pinagsama sa kanilang kakanyahan. Sa natural, naramdaman ni Zhao Fang na ang pagkuha ng tatlong arrow na ito ay magiging mas madali kaysa sa iba pang mga armas. Ang pinakamahalagang bagay ay ang tatlong arrow na ito ay walang mga may-ari. Zhao Fang, may ideya ka ba? Kung makuha mo ang iyong mga kamay sa tatlong God-slaying arrow na iyon at gamitin ang mga ito gamit ang iyong Skylocking Bow, magagawa mong ilabas ang hindi maisip na kapangyarihan. Sabi ni Nan Gongsheng na may bahagyang interes. Hindi masyadong mahirap makuha ang mga arrow mismo, ngunit ang pagpunta sa weapon stand ay mabuti sana kung makuha natin ang tatlong God-slaying arrow na makaalis ng mag-isa. Nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Ang init sa pinakagitna ay isang bagay na kahit ang mga emperor ay hindi makayanan. Hindi ito magagawa ng Blue Serpent King, at hindi rin magagawa ni Zhao Fang maliban kung ang kanyang Sacred Lightning Body ay biglang bumagsak sa mas mataas na antas o naging lubhang nababanat laban sa apoy. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nalilinang ni Zhao Fang ang Fire of Wind Lightning. Meow meow. Sa sandaling ito, lumitaw ang maliit na pasang magnanakaw na may hawak na pala. Sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ay parehong napatingin sa pala na hawak ng maliit na pasang magnanakaw. Ang pala na ito ay nanggaling din sa weapon stand. Dang! Ang maliit na pasang magnanakaw ay hinukay ang pala sa lupa, at ang mga spark ay lumipad kung saan-saan nang lumitaw ang isang maliit na butas sa espesyal na materyal ng sahig. Weng! Kasabay nito, ang mga palaso, ang kalasag, at ang manipis na espada ay umuugong lahat. Whoosh! 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 Ang mga palaso, na pinakamaliit, ay lumipad sa hangin. Bang! Ang kalasag ay nahulog sa lupa, at ang manipis na jade sword ay lumutang sa hangin at nagradiated ng isang kapangyarihan na kabilang sa mga substandard god weapon. Agad na naramdaman ni Nan Gongsheng na hindi makahinga. Nabawi ni Zhao Fang ang bahagi ng kanyang Emperor Intent at ang kanyang God Spiritual Eye ay lubhang nababanat laban sa mental energy, kaya hindi siya natakot. Gayunpaman, pareho silang tumingin sa pala sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa na may kakaibang ekspresyon. Dang! Muling nahukay sa lupa ang pala sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa. Whoosh! 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 Ang ilan sa mga maalamat na materyales sa malapit, tulad ng God-fallen metal, lahat ay mabilis na nagtipon patungo sa lokasyong ito. Ang pala sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa ay parang magnet habang ang lahat ng mga materyales ay lumipad. Dahil sa eksenang ito, nanlaki ang mata ng lahat ng hari. Shua! Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, inilagay ni Zhao Fang ang mga ito sa kanyang Misty Spatial World. Whoosh! Sa sandaling ito, ang isa sa mga God-slaying arrow ay lumilipad patungo sa direksyong ito. Halika! Itinaas ni Zhao Fang ang kanyang arm guard. Ho! Shua! Sa isang layer ng puting ambon, ang God-slaying arrow ay nilamon. Madali lang. Natigilan ang mga haring nagpipigil ng hininga. Ito ay totoo lalo na para sa tatlong imperial na prinsipe. Ginamit nila ang lahat ng mayroon sila para sa wakas ay makakuha ng isang substandard god weapon, at ang isa ay lumipad mismo sa kandangan ni Zhao Fang. Kaya pala, ang Misty Spatial World ay hindi isang ordinaryong storage treasure, ito ay isang substandard na god rank item. Ibig sabihin, madali itong makapag-imbak ng iba pang substandard na mga item ng Diyos. Higit pa rito, ang mga God-slaying arrow na iyon ay walang sariling kamalayan. Naunawaan ni Nan Gongsheng ang kahirapan sa pagkuha ng isang substandard god weapon sa pamamagitan ng paggamit ng isa pang substandard na item ng Diyos ay mas mababa kaysa sa walang isa. Kung ang tatlong prinsipe ay may sarili nilang substandard na god storage item, ganoon din kadali nilang mapaamo ang bingot na palakol. Whoosh! Whoosh! Ang dalawa pang God-slaying arrow ay lumipad sa magkaibang direksyon,
at halos sumabog ang mga kaluluwa ng iba pang hari. Napuno ng takot ang kanilang mga katawan. Ang God-slaying arrows ay hindi lamang ang mga bagay na nabalisa. Ang manipis na Jade Sword ay ganoon din. Mabilis. Huwag hayaang makuha ng purple-haired demonic duo ang lahat ng substandard god weapon na iyon. Ang ilan sa mga hari mula sa mga imperial, Sky Sword Pavilion, ang Duanmo family, at ang iba pang puwersa ay kumilos lahat. Sa mga imperial, ang domain level na si Luo Zun at ang kulubot na elder ay sumugod patungo sa isa sa mga god-slaying arrow, habang ang malamig na itim na damit na babae mula sa Sky Sword Pavilion at Zhao Yufei ay sumugod patungo sa manipis na Jade Sword. Hindi natin pwedeng baliwalain ang mga substandard god weapon. Paano kung susuriin ko ang lakas ng purple-haired demonic duo? Ang batang babae na naka-apricot robe mula sa Sky Suspension Palace ay ngumiti. Shua. Lumipad pasulong ang babaeng nakasuot ng apricot na may kislap ng maraming kulay na liwanag, at ang kanyang bilis ay mas mataas kaysa sa ilang domain level kings. Sa sandaling ito, ang lahat ay nag-aaway sa isa't isa, at ang pinagmulan niyan ay ang maliit na pasang magnanakaw. Meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay muling hinukay ang pala sa lupa, at ang kalasag ay umugang habang nabuo ang isang berdeng hayop na multo. Dahil magkaiba ang bigat at sukat ng kalasag, hindi ito naabala sa parehong paraan. Sa mga tuntunin ng opensa, mayroon akong Chenkun Sword, ngunit hindi ko lubos na may palabas ang kapangyarihan nito. Ang kalasag na ito ay perpekto para sa akin. Sumili ang kabangisan sa mga mata ni Nanggang Sheng. Pagkatapos niyang magsalita, isang masamang pilak-lilang liwanag ang sumili mula sa kanyang katawan, at isang kulay ube at kulay dugo na ulap ang lumabas mula sa kanya na nagpang-inag sa mga kalapit na aura. Ito ay isang kapangyarihang pagmamay-ari ng isang evil god, at ang epekto nito ay maihahambing sa likas na kakayahan ni Zhao Yufei sa linya ng dugo. Weng. Parang may naramdaman, ang kalasag sa harap ng sandata stand ay biglang lumawak na parang isang maliit na tansong pinto, at ang sinaunang berdeng hayop na multo ay tila naging totoo nang bigla itong umungal. Ang kalasag na kasing laki ng pinto ay sa wakas ay lumutang sa hangin at nagpalabas ng presyon ng isang substandard god weapon. Ito ay mas kumpleto, kaya ito ay mas mahusay kaysa sa nakuha ni Xuan Yuanwen at ng mga imperial. Gayunpaman, nangangahulugan ito na tumaas ang pressure na kailangang harapin ni Nanggang Sheng. Huwag mong pilitin. Babala ni Zhao Fang. Ang malamang na dahilan kung bakit may naramdaman ang Beast Phantom Shield ay dahil sa Evil God Crystal. Tanging ang mga demigod at mga Diyos lamang ang maaaring tunay na gumamit ng kapangyarihan ng mga substandard god weapon. Matapos matutunan ang Holy Wicked Technique, ang karunungan ni Nanggang Sheng sa kapangyarihan ng Evil God Crystal ay umabot sa isang ganap na bagong antas, kung hindi ay hindi niya magagawang itaas ang atensyon ng kalasag. Pumunta ka. Isang pares ng berdeng sapatos sa paa ni Zhao Fang ang naglabas ng isang jet ng berdeng apoy, at isang gininto ang liwanag ng pisikal na puwersa ang kumislap sa paligid niya. Natakpan ng ice blue barrier sina Zhao Fang at Nanggang Sheng nang makarating sila sa lugar kung saan nakarating ang Blue Serpent King duo kanina. Shoo! Usok ang lumabas mula sa berdeng sapatos ni Zhao Fang dahil sa sobrang init. Dahil ang init ay pangunahing nagmumula sa lupa, hinaranggan ng mga sapatos ang halos lahat ng init para kay Zhao Fang. Walang malakas na katawan si Nanggang Sheng, kaya humakbang siya sa mga balikat ni Zhao Fang. Nagpahayag siya ng isang mapagpasalamat na tingin. Habang sinusubukang habulin ni Zhao Fang ang ibang god-slaying arrows, naglaan siya ng oras para tulungan si Nanggang Sheng. Boom! Nabuo ang pilak-lilang latigo sa kamay ni Nanggang Sheng, at inilunsad niya ang mga ito sa himpapawid at nagawang balutin ang tansong kalasag na multo ng hayop. King of Gods, Kabanata 854. Kaluluwang walang kamatayan. Ang isa sa mga paa ni Nanggang Sheng ay humakbang sa balikat ni Zhao Fang, kaya ang buong katawan niya ay nasa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, 50–60% lang ng init ang kailangan niyang harapin. Whoosh! Isang Earth-grade silver whip sa kanyang kamay ang nakapagpalibot sa Bronze Beast Phantom Shield na may flash ng purple at silver. Shoo! Ang Earth-grade silver whip ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkatunaw. C.
Ang nakakatakot na init ay dumaan sa latigo at nagsimulang umusok ang palad ni Nan Gongsheng, ngunit sa kabutihang palad, siya ay nasa Zhao Feng's Ice Imperial Barrier, na nagpabawas ng init. Halika! Ipinakalat ni Nan Gongsheng ang Holy Weekend Technique at ang kanyang Spatial Techniques. Isang pilak na ripple ang nabuo malapit sa ibabaw ng Earth Grid na sandata, at isang malaking puwersa ng pagsipsip ang lumitaw. Shua! Ang tansong kalasag ay hinayla at ang presyon ng isang substandard god weapon ay lumundag, halos lumampas sa mga limitasyon ni Nan Gongsheng. Namula ng tuluyan ang mukha ni Nan Gongsheng, ngunit na-activate niya ang kanyang spatial domain sa kritikal na sandali, at isang layer ng purple and blood-colored na ambon ang bomb-alot sa buong lugar. Sa sandaling ito, kumurap ang isang kulay ube at kulay dugo na marka sa noo ni Nan Gongsheng, at ang kanyang buhok ay naging ganap na lila at pula. Ang masamang kapangyarihan na nagmumula sa kanya ay tumaas sa isang bagong antas. Weng! Boom! Ang kanyang spatial domain, na sumanib sa Evil God Crystal, ay tila may kakayahan ng isang munting mundo bilang isang maliwanag na sinag ng lila at dugo kulay na liwanag na bomb-alot sa kalasag. Tagumpay! Sumilay sa mga mata ni Nan Gongsheng ang tuwa at saya. Si Zhao Feng ay may ekspresyon na nagpupuri. Sa kritikal na sandali, naging perpekto ang paggamit ni Nan Gongsheng sa Evil God Crystal. Pagkatapos linangin ang Holy Weekend Technique, ang kontrol ni Nan Gongsheng sa Evil God Crystal ay umabot sa isang nakamamanghang antas. Ang core ng spatial domain ng Nan Gongsheng ay ang Evil God Crystal, at ito ay sinusuportahan ng maraming substandard na God Crystals. Masasabing, laban sa anumang domain na hindi Little World, ang spatial domain ni Nan Gongsheng ay walang kapantay. Nagsimulang mag-apoy ang kamay ni Nan Gongsheng, at agad niyang pinakawalan ang natutunaw na sandata sa Earth Grade. Umatras muna. Napaungol si Zhao Feng habang nagsimulang mag-apoy ang kanyang mga paa. Mas matagal pa siyang nanatili sa parehong lokasyon kaysa sa Blue Serpent King. Kailangang malaman ng isa na ang katawan at bloodline ng Blue Serpent King ay malapit sa True Dragon Race, at isang Ice Dragon noon. Shoo! Ang mga sapatos sa paa ni Zhao Feng ay nagsimulang umusok, at halos masunog ang mga ito. Pang! Pinaikot ni Zhao Feng ang kanyang pisikal na puwersa, at bumaril siya palabas ng lugar na parang rocket habang patungo siya sa direksyon ng isa pang God-slaying arrow. Basag! Sa sandaling umalis siya sa lupa, ang sapatos ni Zhao Feng ay nagpakawala ng isang jet ng berdeng apoy bago naging itim. Whoosh! Si Zhao Feng at Nan Gongsheng ay umalis sa lugar na kinatatayuan lang nila sa napakabilis na bilis. Ang kanilang target ay ang pangalawang God-slaying arrow. Mayroon na ngayong kabuoang dalawang God-slaying arrow, at ilang Void God Realm Kings ang nakikipaglaban para sa pinakamalapit. Anuman ang anumang bagay, ito ay isang substandard God weapon. Ang may pinakamalaking kalamangan sa ngayon ay ang babaeng nakasuot ng apricot mula sa Sky Suspension Palace. Halika! Ang babaeng nakasuot ng apricot ay marahang tumapik gamit ang kanyang daliri, at ang mga sinag ng tatlong kulay na liwanag ay umikot sa hangin at nakipag-ugnayan sa God-slaying arrow. Kung ikukumpara sa ibang mga armas, mas madaling makuha ang God-slaying arrow. Ang mga kalapit na hari ay napaatras ng malakas na tatlong kulay na sinag ng liwanag bago pa man sila makalapit. Ang babaeng nakasuot ng apricot na ito ay isa sa tatlong powerhouse ng Sky Suspension Palace. Akin ang God-slaying arrow na ito. Walang ekspresyong sabi ni Zhao Feng. Ngumiti ang babaeng nakasuot ng apricot at nagsabi, "Kung may kakayahan ka, halika at kunin mo ito." Ang mga substandard god weapon ay isang bagay na kahit ang Mystic Light Realm Sacred Lords at Demigods ay hindi kayang labanan. Ang babaeng nakasuot ng apricot ay interesado sa kung gaano kalakas si Zhao Feng, kaya gusto niyang subukan ang kanyang lakas. "Hayaan mo akong hawakan ito." Malamig na ngumisi si Nan Gongsheng habang siya ay naging isang kislap ng pilak at purple at kumikislap patungo sa babaeng nakasuot ng apricot. Naramdaman ng babaeng nakasuot ng apricot ang pagdagsa ng napakalaking masamang kapangyarihan, at ang puwersang ito ay nagkaroon ng kapangyarihan ng space na sumanib. Ito ay kasing bilis ng kidlat at napakahirap kontrahin. Triple-layered Lotus Flame. Sigaw ng babaeng nakasuot ng apricot, at biglang yumanig ang tatlong kulay na liwanag sa kanyang katawan at nabuo ang tatlong lotus. Sa sandaling ito, ang tatlong lotus ay tila namumulaklak.
Higit pa rito, ang bawat layer ng mga lotus na ito ay may iba't ibang elemento. Ang berde, pula, at lila ay kumakatawan sa hangin, apoy, at kidlat ayon sa pagkakabanggit. Boom! Pang! Ang tatlong namumulaklak na layered lotuses ay nagsalubong sa alon ng purple and silver. Ang babaeng ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa Pictier Kings. Naging seryoso ang ekspresyon ni Nan Gongsheng nang lumitaw sa paligid niya ang isang layer ng kulay lila at kulay dugo na liwanag na may mga kislap ng pilak. Ang mga kislap ng pilak ay nagliliwanag ng masamang puwersa na maaaring magbago sa mga ekspresyon ng kahit na mga emperor. Basag. Boom. Itinulak ni Nan Gongsheng ang kanyang mga kamay palabas, at ang spatial domain sa likod niya ay nabasag sa spatial domain ng babaeng nakasuot ng apricot. Kakaiba ang taong ito. Namula ang mukha ng babaeng nakasuot ng apricot habang umaatres. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Xuan Yuanwen at Senior Marshal Brother Zug. Ang balita tungkol kay Nan Gongsheng na nakakatakot sa mga pisikal na pag-atake ay hindi peke, at talagang pinagsanib niya ang isang evil god crystal sa kanyang spatial domain. Bulong ni Senior Marshal Brother Zug. Ang pinakamisteryoso at nakakatakot na tao ng purple-haired demonic duo ay halatang si Zhao Fang, ngunit mababa ang cultivation ni Zhao Fang. Bukod sa medyo malakas ang kanyang katawan, ang iba niyang pisikal na aspeto ay hindi. Si Zhao Fang ay nakakatakot dahil sa kanyang mga kakayahan sa soul dimension. Ang isa ay isang halimaw sa pisikal na dimensyon habang ang isa ay lumalaban sa langit sa dimensyon ng kaluluwa. Ang purple-haired demonic duo ay ang perpektong kombinasyon. Halika! Tumawa si Zhao Fang habang kumukurap ang isang layer ng puting ambon at nilamon ang pilak na God-slaying arrow. Ang babaeng nakasuot ng apricot ay nagpakatatag habang niyanig ng alon ang kanyang puso. Ang purple-haired demonic duo ay hindi man lang siya inatake ng magkasama. Ang mas mahiwagang Zhao Fang ay walang nagawa. Si Nan Gongsheng lamang ang nakapagpigil sa kanya. Sa isang palitan lamang, ang babaeng nakasuot ng apricot ay napaatras, at ang pangalawang God-slaying arrow ay nakuha ni Zhao Fang. Kasabay nito, ang ikatlong God-slaying arrow ay nakuha ni Luo Zun at ng kulubot na elder. Umiling si Zhao Fang at hindi sinubukang pilitin ang mga bagay-bagay. Para sa huling substandard God weapon, ang pakikipaglaban para sa manipis na Jade Sword ay umabot na rin sa mga huling yugto. 18 Heaven Sword. Isang malakas na sinag ng sword intent ang bumaril mula sa mga mata ng babaeng nakaitim na nakasuot ng damit mula sa Sky Sword Pavilion, at isang kalahating transparent na kristal na espada ang bumubuo ng isang whirlwind ng sword light. Boom! Boom! Shua! Sa tuwing gumagalaw ang kristal na espada, umuungal ang mga ipoy-po. Sa labas ng mundo, ito ay sapat na upang punatin ang mga bundok at lawa. Hindi nagawang harangan ng normal Void God Realm Kings ng kahit isang espada niya. Sa mga tuntunin ng lakas, maihahambing siya kay Jiu Ji bago siya pumasok sa Exiyang Palace. Gayunpaman, mas malakas ang kanyang kalaban. Ding! 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 Isang lilang figure ang lumipad sa hangin. Ang kanyang balat ay parang kristal dahil madaling hinaranggan nito ang sandamakmak na pag-atake. Hindi ikaw ang kapareha ko. Iniabot ni Zhao Yufei ang isang malajade na kamay na tila hindi pag-aari ng isang tao, at isang alon ng lila ay agad na napunit ang pagkakasala ng babaeng nakaitim na damit. Ginamit na ng babaeng nakasuot ng itim ang kanyang mga killing moves, ngunit hindi man lang niya nagawang saktan ang kalaban. Isang mapait na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Seng! Seng! Sa sandaling ito, isang layer ng pilak at purple ang lumipad papunta sa kung saan sila nag-aaway. Purple-haired demonic duo. Nag-iba ang ekspresyon ng nakaitim na damit na babae nang magpakita siya ng maingat na tingin. Ang Little Sword Saint ay naging isang espada sa sandaling ito at kasalukuyang nasa isang misteryosong estado. Malamang siya lang ang makakayanan nitong pinakaproblemadong purple-haired demonic duo, at walang nakakaalam kung patay na ba siya o buhay. Yufei, hayaan mo akong tulungan ka. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay, at ang puting ambon ng munting mundo ay humarang sa dark green jade sword mula sa pagtakas. Brother Fang, dumating ka sa tamang oras.
Nagpakita si Zhao Yufei ng isang masayang ekspresyon habang inililibot niya ang kanyang little world at bumuo ng isang pincer attack kay Zhao Fang. Kasabay nito, ang kanyang spiritual race bloodline ay nagpatawag ng isang malaking surge ng Yuan Qi, na sumasakop sa dark green jade sword. Ikinaway ni Nangang Sheng ang kanyang mga kamay, at ang mga sinag na pilaklilang ay bumaril patungo sa substandard god weapon. Makalipas ang ilang sandali, sa kanilang pinagsamang kapangyarihan, matagumpay na nakuha ni Zhao Yufei ang manipis na jade sword. Salamat, Brother Feng at Senior Martial Brother Nangang. Ang substandard god weapon na ito ay parang elementong kahoy, kaya kung ibibigay ko ito kay Senior Martial Brother Guan mo, baka mas marami pa siyang may lalabas na kapangyarihan nito. Masayang sabi ni Zhao Yufei. Napakahirap para sa Void God Realms na ilabas ang kapangyarihan ng isang substandard god weapon. Maaaring subukan ng isang kasing lakas ni Xuan Yuanwen, ngunit hindi ito magiging mahusay. Kapag isinasantabi ang mga substandard god weapon, mahihirapan ang mga normal na emperor na ilabas ang buong kapangyarihan ng isang bagay kahit na para sa mga sandata na nasa heaven grade at inheritance sacred na armas. Anumang substandard god weapon na makukuha dito ay malamang na ibibigay sa mga puwersa sa likod ng sinumang nakakuha nito, at maaari silang maging mga killing card na maaaring makaapekto sa kapalaran ng buong kontinente. Siyempre, iba ang Misty Spatial World ni Zhao Fang. Isa lang itong support type na item, kaya wala itong mataas na kinakailangan para sa cultivation. Dahil nakakuha ang pamilya Duan mo ng isang substandard god weapon, halatang tuwang-tuwa sila, ngunit ang nag-iisang ancient god weapon sa Building of Refinement ay hindi pa nakukuha. Sa hangin, ang swordlight na Little Sword Saint ay nagsimulang sumanib sa kalawang na bronze sword na naglalabas ng berdeng swordlight. Nakita ng lahat na ang kamay ng Little Sword Saint ay nasa punit-punit na ancient god sword. Napakakaiba. Ang True Yuan at Life Aura ng Little Sword Saint ay umabot na sa limitasyon, ngunit ang kanyang kaluluwa at sword intent ay umabot na sa isang ganap na bagong antas. Nagulat si Zhao Fang sa nakita ng kanyang kaliwang mata. Ang Little Sword Saint ay sinunog ang kanyang True Yuan at kaluluwa upang maging isang espada, ngunit ito ay talagang nagpapataas ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Sa teorya, kung lalakas ang kaluluwa ng isang tao, tataas din ang kanilang buhay, ngunit sa kasamaang palad, ang katawan ng Little Sword Saint ay umabot na sa limitasyon nito. Nagsisimula ng matuyo ang kanyang puwersa sa buhay. Nakuha ng Senior Sword Saint ang pagkilala sa Ancient God Weapon, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang buhay ay umabot na sa wakas. Ang nakaitim na batang babae at ang kumpanya mula sa Sky Sword Pavilion ay may nanghihinayang at nakikiramay na mga ekspresyon, at lahat ng naruroon ay nagpakita ng magalang na hitsura. Napabuntong hininga ang ilang hari at nagsimulang umatras. Bukod sa Little Sword Saint, walang ibang may ganoong mataas na pangunawa sa sword daw o ang lakas ng loob na isuko ang kanilang buhay at mag-transform sa isang espada. Ang tanging nakilala ng Ancient God Sword ay ang Little Sword Saint. Nagsalita si Zhao Fang sa isang solemne na tono. Bagaman ang buhay ay laging magwawakas, ang kaluluwa ay maaaring manatiling walang kamatayan. Walang kamatayang kaluluwa. Ang nakaitim na batang babae at ang iba pa mula sa Sky Sword Pavilion ay nanginginig at hindi maiwasang mag-isip. Weng. Jiang. Parang may naramdaman, ang maliwanag na liwanag ng espada na ginawang Little Sword Saint ay biglang lumabo. King of Gods, Kabanata 855. Pagtawag sa Evil God. Sa hangin, ang maliwanag na sword light na ang Little Sword Saint ay biglang nagsimulang lumabo, at ang mga batas ng sword daw ay nagsimulang umikot. Little Sword Saint. Napangiti ang Little Sword Saint nang magsimulang maging transparent ang kanyang laman. Casual at walang pakialam pa rin ang ngiti sa kanyang mukha. Una niyang sinulyapan ang mga mula sa Sky Sword Pavilion, pagkatapos ay ang iba pa sa loob ng Building of Refinement. Sa gitna ng pangalawang grupong iyon, ang tingin ng Little Sword Saint ay dumapo kay Zhao Fang, at tumango siya patungo sa huli. Ang kanyang pangunawa sa sword daw ay umabot sa isang hindi maarak na antas, at siya ay sumuko na sa buhay. Si Zhao Fang ay napuno ng paggalang. Naramdaman ni Zhao Fang na ang pangunawa ng Little Sword Saint sa sword daw ay umabot na sa antas ng isang Peak Emperor, o marahil kahit sa antas ng isang Mystic Light Realm Sacred Lord.
Gayunpaman, ang Mystic Light Realm ay iba sa Void God Realm. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagbabago sa kaluluwa. Nagbigay din ito ng malaking kahalagahan sa pisikal na aspeto. Nangangahulugan ito na, kahit na naabot ng kaluluwa ng isang tao ang mga kinakailangan upang umabant, hindi madaling makapasok sa Mystic Light Realm kung wala silang katumbas na pisikal na kakayahan. Ngayon, hindi man lang makita ni Zhao Fang ang antas ng comprehension ng Sword Dao ng Little Sword Saint. Pero isang bagay ang sigurado, ang pangunawa at kahusayan ng Little Sword Saint sa Sword Dao ay nalampasan ang lahat ng mga eksperto na nakita ni Zhao Fang, kabilang ang mga Sword Dao Emperors mula sa True Martial Sacred Land. Ang laman ng Little Sword Saint ay nagsimulang maging mahina tulad ng natutunaw na nyebe. Ikaw, ano ang sinabi mo kay Senior Sword Saint? Ang nakaitim na batang babae at ang mga kasama ay tumingin kay Zhao Fang na may galit at kawalang kasiyahan. Ang Little Sword Saint ay hindi pa nakakarating sa katapusan ng kanyang buhay, ngunit may sinabi si Zhao Fang, at ang puwersa ng buhay ng Little Sword Saint ay biglang nagsimulang kumupas ng mas mabilis. Nakakalungkot. Ang iyong buhay at kaluluwa ay umabot sa kanilang limitasyon sa huling sandali, kung hindi, kakailanganin mo lamang na sakupin ang isa pang katawan at muling linangin. Ang pagpasok sa Mystic Light Realm ay hindi magiging problema sa hinaharap. Nanghihinayang sabi ni Zhao Fang. Mahirap para sa isang tao na sakupin ang ibang katawan sa pamamagitan lamang ng layunin o partial thought. Ang layunin at partial thought ay ginawa mula sa lakas ng kaisipan at pag-unawa sa mga batas. Wala silang kinalaman sa kaluluwa sa kanilang sarili. Ang pinakamababang kinakailangan upang kunin ang isang katawan ay isang partial soul dahil naglalaman iyon ng isang piraso ng aktwal na kaluluwa. Bago isilang muli si Demigod Kunyun sa pamamagitan ng dugo, itinatak na niya ang aura ng kanyang kaluluwa sa laman ng kanyang immortal sacred body gamit ang isang espesyal na pamamaraan noong siya ay nabubuhay pa. Dahil dito kailangan lang ni Kunyun ng isang patak ng dugo at isang partial thought para mabuhay. Gayunpaman, ang buhay at kaluluwa ng munting santo ay umabot sa kanilang limitasyon matapos silang mag-apoy, na karaniwang katumbas ng kumpletong kamatayan. Ang kanyang buhay at kaluluwa ang siyang nagpapasigla sa kanyang sword intent. Namatay ako ng walang pagsisisi pagkatapos na malampasan ang dati kong pag-unawa sa espada. Ang Little Sword Saint ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti bago siya namatay. Weng. Jiang. Sa sumunod na sandali, isang spiritual sword phantom kung saan ang aura ng Little Sword Saint ay maaaring maramdaman na sumanib sa kalawang na tansong espada. Shua. Ang tattered ancient god sword ay nagsimulang manginig, at isang alon ng malamig na berdeng sword light na may walang kapantay na kapangyarihan ang nagpabalik sa lahat. Gayunpaman, sa kabila ng makapangyarihang tattered na ancient god sword, hindi ito nakapinsala sa sinuman. Senior Sword Saint. Ang nakaitim na batang babae mula sa Sky Sword Pavilion ay may nagulat na ekspresyon habang hawak niya ang isang berdeng punit na espada sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, dama po ang tingin ng lahat sa babaeng nakaitim na damit. Nakuha niya ang Ancient God Weapon. Ang Mo Dongyaw na iyon ay isang kababalaghan ng Sky Sword Pavilion. Kung titingnan ang nakalipas na ilang libong taon, ang kanyang talento sa sword daw ay mas mababa lamang kaysa sa Little Sword Saint. Nakalok ang tingin ng lahat sa nakaitim na damit na si Mo Dongyaw, ang kahangahangang henerasyon ng Sky Sword Pavilion. Nakipag-away lang siya kay Zhao Yufei kanina at natalo. Gayunpaman, pagkatapos mamatay ang Little Sword Saint, hindi na itago ng lahat ang kasakiman sa kanilang mga mata habang nakatingin sila kay Mo Dongyaw. Anong uri ng epekto ang aidudulot ng Ancient God Weapon sa buong Lord Dynasty? Kahit na ito ay ilang gutay-gutay na piraso ng dumi, ito ay isang sandata pa rin mula sa domain ng mga Diyos at nauugnay sa Heavenly Divine Realm. Sabi nga, hindi kayang hawakan ito ng mga normal na puwersa kahit na nagawa nilang nakawin ito. Ang tanging puwersang naruroon na may kakayahang gawin ito ay ang mga Imperial at Sky Suspension Palace. San man ang sinaunang Diyos. Marahil kahit na tayo ay wala nito. Nag-aapoy ang init ng mga mata ng ika-13 prinsipe. Kung nagawa niyang ibalik ang isang ancient god weapon sa pamilya ng Imperial, ang gayong gawain ay lubos na magpapalaki sa kanyang pagkakataong manalo sa kompetisyon upang maging Sacred Emperor. Tara na, biglang sabi ni Zhao Fang,
at naglakad siya patungo sa exit kasama si Nan Gongsheng. Hindi siya masyadong interesado sa isang ancient god weapon. At least, hindi ngayon. Kapag isinan KB ang isang ancient god weapon, kahit na ang mga substandard god weapon ay magdudulot ng malaking problema sa isang void god realm. Ang mga puwersa na hindi bababa sa 3 star na antas ay hindi mapoprotektahan ang punit-punit na ancient god sword. Ang pagtalikod ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng ay ang eksaktong sandali na nagpa siya ang ika-13 prinsipe na kumilos. Weng Jiang. Isang sword light ang biglang kumislap sa likod ni Mo Dongyao, at naglabas ito ng isang walang kamatayang sword intent na tila kayang hamampes sa langit at lupa. Arg! Ang lahat ng mga hari na nagpaplanong kumilos, gaya ng ika-13 prinsipe, ay naramdamang nasaktan ang kanilang isipan. Ang kanilang mga kaluluwa ay parang mga kandilang umiihip sa hangin, malapit nang mapatay anumang oras. Nang ibabaw ang takot at kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso. Isang half-transparent sword-light figure ang bumubuo sa outline ng Little Sword Saint. Patawarin mo ako. Senior Sword Saint, mangyaring iligtas ako. Ang mga hari na nagpaplanong kumilos ay parang kaharap nila ang Little Sword Saint noong siya ay nasa kanyang tuktok. Ang lahat ng mga hari ay biglang nadama na ang kanilang mga kaluluwa ay maliit kung ihahambing. Maging ang kaluluwa ni Xuan Yuanwen ay nanginginig. Para siyang maliit na puno sa bagyo. Isang purong soul type na sword daw attack. Ito ba ang mga batas ng soul sword? Bulong ni Zhao Feng. Hinawakan ni Mo Dongyao ang punit-punit na ancient god sword at nagbigay ng immortal at walang kamatayang sword aura. Pinigilan ng presyon ng isang ancient god weapon ang lahat ng naroroon, at tumalon ang puso ng mga hari. Wala silang kakayahang mag-isip man lang na lumaban. Paano ito posible? Paano makokontrol ni Mo Dongyao ang ancient god weapon? Maputi ang mukha ng ika-13 prinsipe, at pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Sa sandaling ito, maaaring patayin siya ni Mo Dongyao sa isang pag-iisip lamang. Kahit na ang mga normal na emperor ay hindi maglalakas loob na makipag-away kay Mo Dongyao sa ngayon. Si Mo Dongyao lang ang may hawak. Ang tunay na tagapamahala ng tattered ancient god sword ay ang Little Sword Saint. Huminga ng malalim si Senior Marshal Brother Zub. Nakuha ng Little Sword Saint ang pagkilala mula sa tattered ancient god sword, pagkatapos ay naging soul sword at sumanib dito. Nangangahulugan ito na maaaring magpasya ang Little Sword Saint kung sino ang makokontrol sa ancient god sword. Sa isang tiyak na lawak, ang Little Sword Saint ay karaniwang isang espirito ng espada ngayon. Munting kaibigan. Isang matandang boses ang tumunog mula sa kalahating transparent na figure ng espada sa likod ni Mo Dongyao. Tumigil ang mga yapak ni Zhao Feng. Lumingon siya at tumingin kay Mo Dongyao, kinukumpirma na ang boses ang tumatawag sa kanya. Senior Sword Saint, may kailangan ka ba? Si Zhao Feng ay hindi nang ahas na maging walang galang. Kahit na inakala niya na ibinigay niya ang kanyang buhay at ngayon ay umiral bilang isang espiritu, ang Little Sword Saint ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa dati sa kanyang kasalukuyang estado. Munting kaibigan. Bumantong hininga ang matandang boses. 20 araw na lang ang natitira bago ang Black Serpent Dragon ay sumusugod sa Exiyang Palace, at walang sino man ang makakaligtas. Sana ay matulungan mo ang lahat na malutas ang panganib. Nang marinig iyon, natigilan ang lahat. Inilagay ng Little Sword Saint ang kanyang pag-asa sa isa sa demonic duo. Hindi si Xuan Yuanwen o ang 3 prinsipe, ngunit isang masamang kabataan na sikat sa pagnanakaw. Gayunpaman, kailangan nilang aminin na walang sino man dito ang nakakakita kay Zhao Feng, at puno sila ng pag-iingat sa kanya. Ako. Tumawa si Zhao Feng, na parang may narinig siyang biro. Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabing, gusto mo ng isang magnanakaw na iligtas ang lahat. Di ba medyo childish yun? Hindi ko alam kung saan ka nang galing o ang background mo, pero mapapatunayan ko na, sa lahat ng nandito, ikaw ang pinakamalamang na magtagumpay. Ito ay hindi lamang ang aking instinct. Ganoon din ang pakiramdam ng ancient god weapon. Mataimtim na sabi ng matandang boses. Ang ancient god weapon. Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Naramdaman kaya ng ancient god weapon ang pagkakaroon ng kanyang 9th god eye.
Ang kanyang kaliwang eye bloodline ay nagmula sa isang Diyos sa ancient era, at ang ancient god weapon ay isang god weapon at nauugnay sa domain ng heavenly divine realm. Kung maaari mong kunin ang mga miyembro ng Sky Sword Pavilion at makatakas, may utang akong pabor sa iyo. Pangako ng puting sword light figure. Deal. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Fang. Kahit na ang buhay ng Little Sword Saint ay natapos na, ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay mas nakakatakot kaysa dati. Bukod pa rito, hindi sapat si Zhao Fang na mag-isa para harapin ang Black Destruction Serpent Dragon. Ilang sandali pa, nagtipon ang mga pinuno ng lahat ng puwersa sa harap ng Building of Refinement. Sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa sina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Ang Purple Crystal Tower na iyon ay ang core ng Exiyang Palace. Sabi ni Zhao Fang habang ang tingin ng lahat ay dumapo sa napakagandang Purple Crystal Tower na bumaril sa kalangitan. Ang tore ay nasa pinakasentro ng Exiyang Palace, at ang presyon nito ay yumanig sa lahat ng puso ng mga hari. Ang susi sa Yuan Silang Divine Chains at ang sentro ng God's Forbidden Array ay malamang na naroon. Sabi ni Senior Marshal Brother Zug. Dahil ang panganib ng Black Destruction Serpent King ay papalapit na, walang sino man ang may pusong maghanap ng ibang kapalaran sa Exiyang Palace. Bagamat maaaring nazko lang nila ang ikasampu o kahit isang-isang daan ng kayamanan sa loob ng Exiyang Palace, ano ang silbi kung hindi ka makakaalis dito ng buhay? Tara na. Ang Great Gun Imperials ang unang umalis at tumungo sa direksyon ng Purple Crystal Tower. Sumunod ang mga mula sa Sky Suspension Palace, ang Duanmo family, at kumpanya. Tara na. Tumungo din sina Zhao Fang at Nan Gongsheng patungo sa Purple Crystal Tower, at ang grupo mula sa Sky Sword Pavilion ay sumunod sa likod ng purple-haired demonic duo. Kung hindi dahil sa Senior Sword Saint, hindi ko susundan ang dalawang magnanakaw na ito. Malamig ang mukha ni Mo Dongyao at Ayaw, ngunit nakaramdam sila ng kalmado sa ilang kadahilanan ng sinusundan ang purple-haired demonic duo. Papalapit na tayo sa tawag ng kapangyarihang iyon. Nagsimulang uminit ang kulay purple at dugo na simbolo sa noo ni Nan Gongsheng. Para itong pangalawang puso nang tumama ito sa kanyang noo. King of Gods, Kabanata 856. Evil Sky Tower. Ang panganib ay unti-unting lumalapit, at lahat ng mga elite sa loob ng Exiyang Palace ay nagsimulang maglakad patungo sa Purple Crystal Tower sa pinakagitna. Sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ay kasalukuyang kasama ng mga tao ng Sky Sword Pavilion dahil sa deal sa pagitan ni Zhao Fang at ng Little Sword Saint. Sa ngayon, ang pagresolba sa banta ng Black Destruction Serpent Dragon ang pinakamahalagang bagay. Napabuntong hininga si Zhao Fang sa kanyang puso. Hindi pa sila masyadong nag-scout sa Exiyang Palace. Sa pinakadulo, nakita pa lang nila ang ikasampung bahagi ng palasyo. Gayunpaman, walang halaga ng kayamanan ang kasing halaga ng kanilang buhay. Wala pang 20 araw ang natitira sa lahat, kaya naman mabilis na pumayag si Zhao Fang sa Little Sword Saint. Kung nag-aalala sina Zhao Fang at Nan Gongsheng sa tubo sa puntong ito, hindi sila sasali sa isang grupo dahil mas madali ito sa kanilang sarili. Sa daan, nalaman ni Zhao Fang na ang masamang kapangyarihan sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng ay kumikilos ng hindi karaniwan, at ang ekspresyon ni Nan Gongsheng ay solemn ng ngunit nasa sabik. Sa ngayon, napapanatili pa rin ni Nan Gongsheng ang kanyang saloobin, ngunit ang Evil God Crystal ay lalong nagpapasama sa kanya. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal magkakaroon ng epekto ang Mind Common Pearl, Water Soul Pearl, at Green Water Skylat uses? Bahagyang nag-alala si Zhao Fang. Igagalang niya ang desisyon ni Nan Gongsheng. Pumayag siyang tumulong, kaya gagawin niya. Whoosh! 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 Ang lilang kristal na tore na nakikita ay nagsimulang lumaki. Sa bawat lapit nila, mas malakas ang puwersa mula sa Purple Crystal Tower. Ang Purple Crystal Tower ay naglalaman ng pinakamataas na kapangyarihan. Kahit kaunting aura lang na tumutulo mula rito ay nakakatakot na. May naramdaman ang punit na Ancient God Sword ni Mo Dongyao. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nan Gongsheng. Nagsimulang tumibok ang puso ng lahat sa ilalim ng nakakatakot na aura, at maging ang True Yuan sa loob ng kanilang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapakali. Tanging si Nan Gongsheng lamang ang nasa sabik, at ang ilang puwersa sa loob ng kanyang katawan ay lubhang aktibo.
Kahit na ang Purple Crystal Tower ay hindi mukhang malayo, ito ay ilang oras pagkatapos nilang umalis, unang dumating ang mga Imperial at Sky Suspension Palace. Nakakatakot ang aura. Ang Purple Crystal Tower na ito ay malamang na naglalaman ng ilan sa natitirang kapangyarihan ng Evil God Exiyang. Si Senior Marshal Brother Zug ay may tame time na ekspresyon. Walang nakakaalam kung bakit nagsimulang maging aktibo ang sealed power sa loob ng Purple Crystal Tower, ngunit ang pressure na nagmumula rito ay halos hindi na magamit ng lahat ang kanilang True Yuan. Ang mga grupo mula sa Duanmo Family, Sky Sword Pavilion, at ilang iba pang puwersa ay dumating din kaagad. May ibang tao na dito dati. Kumaibat ang ilong ni Nan Gongsheng habang bahagyang nanginginig ang Iscarlate Gintong Singsing. Ang Iscarlate Gintong Singsing sa ilong ay nagmula sa isang gininto ang kalansay sa loob ng isang wasak na lungsod, at ito ay may sobrang pangamoy. Maaari itong magamit upang subaybayan ang iba at kahit na amoy ang elemento ng iba't ibang mga kayamanan. Ang mga sapatos ni Zhao Feng ay nagmula rin sa gininto ang kalansay, ngunit sila ay sumabog matapos masira sa Building of Refinement. Sa sandaling sinabi ni Nan Gongsheng na, "Plop!" Bumukas ang tahimik na pinto sa Purple Crystal Tower, at lumabas ang dalawang figure. Ito ay Jiu Wuji. Isang kalbong lalaki na nakasuot ng maitim na damit panglaban ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Pareho sa mga figure na ito ay mula sa Nine Darkness Palace. Medyo napanatag ni Jiu Wuji ang kanyang emosyon, ngunit hindi niya naitago ang gulat sa kanyang mukha. Ang isa pang hari ay nataranta at tila nawalan ng kaluluwa. "Brother Jiu, ano ang sitwasyon sa loob ng tore?" Tanong ng isang hari. Ang tore na ito ay dapat na lugar ng paglilinang ng Ancient God Exiyang, at naglalaman ito ng nakakatakot na kapangyarihan na pumipigil sa lahat ng puwersa sa labas. Pinilit ni Jiu Wuji na kumalma at huminga ng malalim. Umupo ang dalawang figure sa lupa at basang-basa sa malamig na pawis. "Wala kaming nakitang anumang buhay na bagay sa tore, ngunit ang aming mga kaluluwa at True Yuan ay ganap na pinigilan. Hindi man lang namin magamit ang mga iyon." Gulat na sabi ng isa pang hari. Kapwa ang kaluluwa at True Yuan ay pinigilan. Nagkatinginan lahat si Xuan Yuanwen at ang kumpanya habang sinimulan nilang pag-aralan ang sitwasyon sa loob ng Purple Crystal Tower. Walang alinlangan, ang Purple Crystal Tower ay dapat ang sentro ng Exiyang Palace. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, ang mga grupo mula sa iba pang puwersa ay makikita sa paligid ng Purple Crystal Tower. Kabilang sa kanila ang mga puwersa mula sa Ji Family, Grand Duke Kiz Palace, at ang Jiang Family. "Hindi namin makapasok sa kailaliman nito," sabi ni Jilan. Ang iba't ibang puwersa ay kumalat lahat sa Exiyang Palace, at ilang puwersa ang dumating ng mas maaga kaysa sa iba. Maaaring may kaunting grupo pa rin sa mga lugar tulad ng Building of Refinement o Dark Book Room, ngunit sa paglipas ng panahon, lahat ay lalapit sa gitna ng Exiyang Palace mula sa banta ng kamatayan sa Black Destruction Serpent Dragon. Seng! Whoosh! Isang lalaking nakatshirt ang dumaong sa bubong ng Purple Crystal Tower. Zin Wuang. Ang lalaking nakatshirt ay nag-iisa, at siya ay tumayo. Tumayo si Zin Wuang habang nasa likod ang kanyang mga kamay, at siya ay may tame time na ekspresyon habang tinitingnan niya ang mga grupo mula sa Sky Suspension Palace, ang mga Imperial, sina Zhao Feng at Nan Gongsheng, at Mo Dongyao. Ang purple na kristal na tore na ito ay tinatawag na Evil Sky Tower, at mayroon itong natitirang kapangyarihan ng Diyos. Bagamat ito ay napakahina at hindi kahit 1,000 bahagi nito, maaari nitong sugpuin ang anumang mas mababa sa antas ng demigod. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zin Wuang. Evil Sky Tower. Kakaiba ang naramdaman ng lahat. Paano nalaman ni Zin Wuang ang pangalan ng tore na ito? Zin Wuang, ibig sabihin nakapasok ka na? Tanong ni Zhao Feng. Tumanggaw si Zin Wuang. Pumasok na nga siya sa loob, ngunit nabigo siya. Bilang karagdagan, si Zin Wuang ay nakagawa na ng ilang pagsisiyasat. Lahat ng mga gusali sa paligid ng Evil Sky Tower ay mahalaga, at marami sa kanila ang may God's Forbidden Array na nagbabantay sa kanila. Ang Evil Sky Tower ay may natitira pang kapangyarihan ng Diyos. Pinipigilan nito ang True Yuan ang pinakamalakas, pagkatapos ay ang kaluluwa at katawan. Sa madaling salita,
kung mas mataas ang cultivation ng isang tao, mas malaki ang disadvantage nila. Paliwanag ni Xin Wuang. Dahil sa mga kabiguan ni na Jiu Wuji at Xin Wuang, karamihan sa mga tao ay sumuko sa Evil Sky Tower. Gusto kong subukan, sabi ni Nan Gongsheng. Kumurap-kurap ang markang kulay lila at dugo sa kanyang noo, at ang summoning sensation ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Wala akong problema dyan. Sumulyap si Xin Wuang kay Nan Gongsheng na parang may iniisip. Nagpunta ako dito para sabihin sa iyo ang lahat ng ilang mas mahalagang balita. Malinaw na si Xin Wuang ay hindi masyadong interesado sa Evil Sky Tower mismo. Ang pinakamahalagang gawain ay kung paano makatakas mula sa Black Destruction Serpent Dragon. Mahalagang balita. Ang mga mata ng lahat ay dumapo sa mukha ni Xin Wuang. Si Xin Wuang ay kapareho ni Zhao Fang. Pareho silang misteryosong figure na nababalot ng ambon, at wala ni isa man sa mga hari ang nakakakita sa kanila. Nakita ko na ang core ng God's Forbidden Array. Diretsyong sabi ni Xin Wuang. Nang marinig ito, nanginig ang puso ng lahat. Binanggit ng Black Destruction Serpent Dragon ang 2 punto ng pagbabante sa kanila. Ang una ay ang susi sa Yuan Siling Divine Chains at ang pangalawa ay ang core ng God's Forbidden Array. Ang pagkuha ng susi o pagsira sa core ay makakaligtas sa kanila mula sa galit ng Black Destruction Serpent Dragon. Walang inaasahan na natagpuan na ito ni Xin Wuang. Mga mababang loob na tao, ang God's Forbidden Array ay puno ng mga kapintasan, ngunit kung sisirain mo ang kaibuturan, ililigtas kita. Isang tinig na naghahari sa kataas-taasang narinig sa pandinig ng lahat ng naruroon. Ang boses ng Black Serpent Dragon ay malinaw na maririnig ng mga may mark of destruction. God's Forbidden Array. Dalhin mo kami dyan dali. Ito na siguro ang pagkakataon natin para mabago ang takbo. Si Senior Marshal Brother Zhou ay nagpahayag ng isang masayang ekspresyon, at si Zhao Fang ay nagpahayag din ng ilang mga emosyon. Ang iniisip ni Senior Marshal Brother Zhou ay kapareho ng kanyang iniisip. Yun din ang plano ko. Limitado ang aking lakas. Tumanggaw si Xin Wuang. Natagpuan niya ang ubod ng God's Forbidden Array, ngunit limitado ang kanyang lakas, kaya hindi niya nagawang paikutan ang tubig ng mag-isa. Mga hamak na tao, hindi ninyo makokontrol ang God's Forbidden Array o gamitin ito para banta ako. Panunuyan ng Black Serpent Dragon. Sa Exiyang Palace, ang God's Forbidden Array ay maaaring ituring na isang malaking lambat na sumasakop sa lahat ng nasa loob at labas. Hanggat natagpuan nila ang pangunahing kontrol nito, makokontrol din nila ang buong God's Forbidden Array. Ito ang unang naisip ni Zhao Feng nang pumasok siya sa Exiyang Palace. Hindi lang siya ang may planong ito. Naroon din si Senior Marshal Brother Zhou, Xin Wuang, at ilang iba pa. Mayroon ding mga tao na nag-iisip tungkol sa susi sa Yuan Siling Divine Chains. Kung nakuha nila ang susi, maaari nilang gamitin ito para banta ang Black Destruction Serpent Dragon. Pagkatapos ng lahat, malamang naiisa lang ang susi. Ang core ng God's Forbidden Array ay nasa likod natin. Lumingon si Xin Wuang, at nakita ng lahat ang isang madilim na pilak na gusali na gawa sa metal na material, at wala itong pasukan. Walang paraan upang makapasok, at bago pa man sila makalapit, naramdaman nila ang napakalaking puwersa mula sa God's Forbidden Array. Ang gusaling ito ay tinatawag na God's Array Building, at lahat ng switch sa Forbidden Array ay matatagpuan dito. Paliwanag ni Xin Wuang, at nagsimulang magtungo ang iba't ibang grupo patungo sa God's Array Building. Ang Evil Sky Tower at ang God's Array Building ay nasa tabi mismo ng isa't isa. Siyempre, mayroon pa ring maliit na bilang ng mga tao na nanatili sa tabi ng Evil Sky Tower at hindi sumuko. Kabilang sa kanila ay sina Xuan Yuanwen, ang ika-9 na prinsipe, ang purple-haired demonic duo, Zhao Yufei, Luo Zun, at Mo Dongyao. Mayroong higit sa 100 kings na gustong subukan ito. Hindi mahalaga kung subukan mo ito. Si Xin Wuang ay hindi tutol dito. Basta alam mo kung kailan dapat sumuko. Bagamat hindi banta ng Evil Sky Tower ang buhay mo, nakakagawa ito ng kakaibang bagay. Whoosh! 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 Sa sandaling matapos ang mga salitang iyon, nagsimulang magtungo ang lahat ng mga figure patungo sa Evil Sky Tower. Pagkatapos ng lahat,
Ang Evil Sky Tower ay kung saan nilinang ng Ancient God Exiyang, at ito ang sentro ng Exiyang Palace. Ang iba ay nagtipon sa God's Array Building at naghanap ng paraan para makapasok dito. Walang masama kung masaksihan lang ang kapangyarihan ng isang Diyos. Pumasok si Xuan Yuanwen sa Evil Sky Tower nang may pinakamabilis na bilis. Sa likod niya ay ang ika-9 na prinsipe, si Zhao Yufei, ang purple-haired demonic duo, at ang iba pa. Ang 9th Prince ay orihinal na nirerango na ika-13 sa Imperial Genius Rankings, ngunit ang kanyang cultivation ay umabot sa peak tier king level pagkatapos makapasok sa Exiyang Palace. Ho! Boom! Sa sandaling tumuntong sila sa Evil Sky Tower, isang masamang aura ang lumitaw. Tila nagawa nitong basagin ang langit at lupa. Halos lumuwa ng dugo ang mahihinang hari, at naramdaman ni Zhao Feng na bumigat ang kanyang katawan habang ang True Yuan sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang True Yuan ay halos ganap na pinaghihigpitan dito. Ang ilan sa mga Void God Realm Kings ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa pagkatapos na pumasok sa tore. Dahil ang antas ng True Yuan ni Zhao Feng ang pinakamababa, ibinigay na lang niya ang kontrol sa kanyang True Yuan at hinayaan ang aura na supilan ito.